Ephesians chapter 4 verse 13. Till we all come. Hintayin natin yan. Till we all come in the unity of faith. That's it. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Ang ibig sabihin mga kapatid, before natin ipagpatuloy sa salitang perfect dyan is hindi yung ideal perfect. That is fully developed, yung perfect dyan. Mayroong dalawang uri ng perfection or perfect. Absolute perfection at pangalawa is progressive perfection. Hindi yan absolute, mga kapatid. Isa lang ang absolute perfect, walang iba ang Diyos. Ang ibig sabihin dyan is progressive perfection or fully developed man unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Upang marating natin ang sukatan ng ating Panginoon. Before we pray, ako'y naniwala mga kapatid na mayroong sukatan ang Panginoon sa atin. Nung dumating ang hatol ng Panginoon kay Belteshazzar na sumunod na hari ng Iraq or Babylon, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay tinitimbang at sinusukat. Mene tekel o parsin. Ikaw ay tinitimbang at sinusukat at hindi at nasumpungan kang nagkulang. You are weighted and you are measured and you are found wanting or lacking. Kulang ka. Sa Panginoon mga kapatid, kung titingnan tayo ng ating Panginoon ngayon, siya lang nagkakalam, mayroon siyang sukatan sa atin. May sukatan siya sa akin bilang pastor. May sukatan ang bawat isa sa atin kung ano mang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya ang sabi ng Bible, unto a perfect man or developed man unto the measure of Christ. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Till we all come in unity of faith unto a perfect man. Everybody say, perfect man. Now, itong salitang ito mga kapatid ay iniiwasan ng marami dahil madalas nating narinig, no one is perfect. Ha? Now, kung ating tingnan mga kapatid, ito ay hindi siya biblical at hindi siya scriptural kung hindi natin maunawaan mga kapatid ang context. Sinabi ko nung una mga kapatid, dalawa pang uri ng perfection. Mayroon silang tinatawag na absolute perfection. Walang kapintasan, walang kasalanan. That is God. Pero pag sinabi natin mga kapatid na progressive perfection, yun ang gustong makita ng Panginoon sa atin. For example, ang isang bata ay tatawagin siyang isang perfect na bata kapag ang lahat ng kanyang katangian bilang halimbawa 5 years old nakikita sa kanya. Hindi ibig sabihin na hindi magkamali ang bata, magkamali siya, pero perfect child siya. Yung lahat ng development na makita sa kanya ay nakikita. Pero maging questionable sa atin kung ang isang bata ay 12 years old, pero ang kanyang pag-uugal ay 2 years old pa rin. Hindi po ba? 12 years old na siya, pero ang kanyang pag-uugal ay parang 2 years old pa rin. Medyo may kulang sa kanya. May lacking, mayroong wanting. Parang matatawa tayo, no? Kaya nga may mga film noon na tinatawag si Bonjing, no? Malaking tao tapos nagdadala ng bote. Dito, no? Parang pangit tingnan, no? Now, matatawa tayo. In the physical, parang hindi natin tanggapin, nagkatawa-tawa, di ba? Pero ano kaya spiritual eh, kung titingnan tayo ng ating Panginoon? I hope and I pray na walang mga bunjing sa atin. Why? Dahil sinasabi ng Panginoon, mayroon siyang sukatan. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Na makilala natin siya ng mas malalim. And of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Maging sakdal or progressive na naglilingkod sa Panginoon. Ako'y naniwala mga kapatid at evident sa talata ng ating Panginoon na kalooban ng Diyos na maging progressive Christians tayo. Amen. Amen. Progressive
progressive Christian. Now, ang Panginoon siya ay progressive, mga kapatid. We are created in the image of God. Progressive God siya. Nung ginawa niyang sanglibutan, progress, mga kapatid. By stage. Hinahanda ng ating Panginoon. Sa pananampalataya din ng ating Panginoon, maging progressive din tayo. Even to the point na ako'y naniwala na ang iglesia na babalikan ng Panginoon ay gumagawa ng mas makapangyarihang mga bagay kaysa first church ng first century. Now, follow. Tingnan niyo mga kapatid. Talata after talata sa Biblia, sinabi mga kapatid ng Isaiah, maging sa Joel, na ang huling ulan ay dakila kaysa unang ulan. Now, yan po mga kapatid ay spiritually speaking, dahil mahalaga mga kapatid sa Israel yung ulan, dahil ano sila medyo disyerto. No? Now, by the way, speaking of Israel mga kapatid, na-share ko nung prayer, kapag sinabi ng Panginoon na yung blessing sa kanila, hindi lang promise mga kapatid, it's a command. No? Nung tinignan ko mga kapatid yung paano nila develop yung Israel, nung pagdating nila mga kapatid, ang Israel, kung tingnan mo, maraming disyerto. Hindi siya kakaiba kaysa paligid. No, ang unang prime minister ay nagsabi, this Negev desert is our hope. Let us make this desert to blossom. Kailangan daw nilang makita na mayroong mga punong kahoy, may mga pananim, may mga gulay. Now, kung tingin mo mga kapatid sa physical na anyo, parang imposible. But, nung tumawag siya ng scientist, sabi niya, let us study kung anong pwede dito. Mayroon siyang vision na this desert can turn into may mga gulayan, may mga pananim. Kung unang scientist na kanyang tinawag, ay nagsabi, sabi niya, sir, it is impossible. Sabi ang response ng Prime Minister, okay, no problem, find another scientist. Talagang, he believed sa pangako ng Diyos, and then of course, ginamit ang kanilang karunungan. So, nung pangalawang scientist, mga kapatid, they found out. Kung i-research nyo, mga kapatid, i-google nyo, tingnan nyo yung Negev desert. Yung story. Disyerto siya. Ngayon, mga kapatid, yung kanilang pananim, napakataba. Gumamit sila, mga kapatid, ng karunungan. At hindi sila gumamit ng mga pesticides. Halimbawa, kung may daga sila, mga kapatid, hindi sila gumagamit ng spray. Ang ginagamit nila, magpakawala sila ng owl. Anything na magkaroon silang problema, mga kapatid, hindi sila gumagamit ng chemicals. At kilala ngayon sa buong mundo. Sino mga estudyante ngayon sa PSA o PISAO? Diba kapag mag-graduate, papuntahin sila sa Israel dahil number 1 sa buong mundo ang agriculture ng Israel. In the desert. So ang utos ng Diyos, sinabi ng Panginoon, dadalhin ko kayo sa lupa na mayroong milk and honey. Actually, hindi talaga mga kapatid. So nung tinignan nila yan, kung basahin niyo mga kapatid, it's not a promise, it's a command para sa kanila. So tinitingnan nila na meron silang gagawin upang yung pangako ay mangyayari. Amen. At marami sa atin mga kapatid, marami sa salita ng ating Panginoon, tinitingnan lang natin ang pangako. Hindi mag-materialize hanggat hindi maging command para sa atin. Maging utos. That means, when it is a command, kailangan mayroon tayong part na gagawin natin. Oh, hallelujah. Naniwala ba tayo mga kapatid na it is the will of God for us to succeed and to bless us? Mga kapatid, kalooban ng ating Panginoon. Huwag siyang manatiling promise. Kailangan maging command para sa ating buhay. I will do something. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. I will do something. Amen. So, progressive Christian, yan ang kalooban ng ating Panginoon. Till we all come in the unity of faith. Sabi ni Paul, nung sinulat niya mga kapatid, sa aklat ng Ephesians, anong binigay ng Panginoon? Diyan nagbigay siya ng, kung basahin natin yung chapter 4 verse 11, siya nagbibigay ng mga pastor, nagbigay siya ng missionary or apostles, nagbigay siya ng evangelist. No?
Nagbigay siya mga kapatid ng teacher, guro. Nagbigay din siya mga kapatid ng prophets, mga propeta. Now, iba-iba ang kapamaraanan yan. Now, ang mga prophets mga kapatid, they see. Tinatawag silang seers. Meron silang warning na binibigay. While the evangelists, they can gather. Yung mga evangelists mga kapatid, madali silang mag-gather. While yung mga teachers, they will ground. Hindi ba yung mga teacher talagang, kung gifted ng mga teacher talagang, yung knowledge ay binibigay. Palalim yung ating pagkakilala sa salita ng ating Panginoon. While pastors, they guard. So iba-iba mga kapatid, kung bakit binigay dato ng Panginoon sa atin, upang, yan ang purpose. Till we all come, sa verse 12, makita mo dyan anong layunin mga kapatid. For the perfecting of the saints. See? Upang maging sakdal ang mga naglilingkod or banal. Now, sa lumang ating natutunan mga kapatid na saka na tawaging saints pagpatay na. Now, saints but to be perfected. Saints na siya. Bakit na ang ibig sabihin ng saints sa mga banal? Nung tayo ay tinanggap natin ang ating Panginoon, nahugasan ng ating mga kasalanan, nagsisi tayo, tinatawag natin ng saints. Not because sa ating sariling katuwiran, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon. We are saints, mga kapatid. Tayo ay mga banal na tinawag ng ating Panginoon. Now, the enemy gustong nakawin yan mga kapatid ng Panginoon sa atin. O minsan, ako ay nagkakasala dahil ako ay tao lamang. That idea is from the enemy. Dahil kapag parang sinasabi na ako ay tao lamang, tinitingnan natin ang creation ng Diyos na mababa. But the original plan of God, we are created by God. Amen. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, upang palakasin ang katawan ng ating Panginoon. Sino yung katawan ng Panginoon? You and me. The church is the body of Christ. Tayo ay katawan ng ating Panginoon. Kung bakit siya nagbibigay pala mga kapatid ng mga propeta, mga evangelists, mga missionaries, mga teachers, mga pastors, or for the, yun ang purpose, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, and then for the perfecting of the saints. Amen. Now, eto na ngayon mga kapatid. Tayo ay palagi narinig natin yung meron tayong tinatawag na free will moral agent. No? Yan ang madalas nating narinig. No? Gusto kong i-propose ito mga kapatid na pag-isipan natin. Ang kalooban ng Panginoon sa tao ay hindi lang talaga free will moral agents that have. It is a subjective free will. Ano ibig sabihin ng subjective? Now, sa creation mga kapatid, doon sa Garden of Eden, although nandun na yung moral, yung pagpili ng tao, pero dinisign talaga ng Diyos ang tao na subjective. That means, kailangan niya magpasakop. Everything was perfect. Everything was fine. Everything was in order nung ang tao ay subjective sa kalooban ng Diyos. Under the law of God, commandment of God. Okay? Malaya kayong makakain sa lahat ng bunga ng puno, sa halaman ng Eden, maliban lamang sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. So everything was good. Hindi alam kung ilang taon yon nag-exist, mga kapatid. So mayroon siyang free will but subjective. Nagpapasakop. Everybody say amen. Amen. Tandaan natin, ang lahat ay perfect. Yung paligid, mga kapatid, walang tinik, walang thorns and thistles, mga kapatid. Perfect. Paradise, mga kapatid, nung naging subjective ang tao sa commandment ng Diyos. Kailan nagkaroon ng gulo, mga kapatid, or disorder, nung ang moral agent ng tao, yung free will, ay ginamit niya na
hindi na siya subjective ngayon. And this spirit is moving sa ating kapanahunan. Na marami mag-isip, we are free to choose. And that's true. We are free to choose what to do, but sa original plano ng Panginoon, it is subjective. Kailangan nasa ilalim pa rin ng kalooban ng Panginoon. At marami nagtanong, ano ba yung... Kasi sa Genesis chapter 3 verse 15, kung basahin natin mga kapatid, mayroong seed of serpent at seed of the woman. Mayroong binhi ang serpent, mayroong ding binhi ang babae mga kapatid. And I will put enmity between thee, sinabi ng Diyos. Maglagay ako ng pagkipaglaban between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Sa kanyang binhi at sa iyong binhi, maglalaban ang iyong binhi at ang binhi ng babae. Now, that seed of the woman, speaking of Christ, the seed of the woman, mga kapatid, it's a prophetic, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sasaktan ang iyong ulo, at ikaw gusto mong saktan ang kaniyang sakong heel. It's a prophecy about kay Christ. Of course, si Jesus Christ, mga kapatid, ay hinampas. He was bruised. Pero ano yung seed of the serpent? Ano yung binhi, mga kapatid, ng serpent? Then may sinabi dyan na seed. I will put enmity between you and the woman, and between you, your seed, thy seed, and her seed. Ano yung binhi, mga kapatid? The seed of the serpent is yung word na binitawan. Anong word, mga kapatid? Sinabi ba ng Diyos? Huwag mong gawin yan. Pero kung kainin mo, maging katulad ka sa Kanya. Hanggang ngayon, mga kapatid, ang binhi na yan ay present sa kaisipan ng tao. Even to the Christians. Dahil nandiyan yan, mga kapatid, nagsasabi yan, sundin ko kaya buong buo ang kalooban ng Panginoon? Or gawin ko paminsan-minsan ito? Mayroong paglalaban yan, mga kapatid. That's why I'm here by the anointing of the Holy Ghost. Kailangan sirain ang ulo ng binhi ng serpent unto the subjection to the will of God. Hallelujah. Kaya sa prayer, mga kapatid, ng ating Panginoon, tinuro niya, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Nung nanalangin siya doon sa Garden of Gethsemane, mga kapatid, sa John chapter 17, nakiusap siya kung maaari lalagpas ang saro na ito, ngunit sinara niya pa rin, nevertheless, not what I will, but your will be done. Pinakita ng Panginoon, mga kapatid, ang subjective will. Handang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pwede bang itaas mo natin ating mga kamay ngayon? Let's give time. Just few moments. May promise ang Panginoon. I will put enmity between you and her seed. The seed of the woman will bruise your head. Kung hayaan natin si Jesus Christ, mga kapatid, unto the measure, siyang magwasak sa ulo ng kaaway, that's the serpent seed that is gusto, mga kapatid, natin na gagawa na hindi subjection sa kalooban ng Panginoon. In the name of Jesus. Habang kami din dito ngayon,
Ngunit marami sa amin, Panginoon, we felt like may mga kabigatang nakatali sa ilang bahagi ng aming spiritual conditions, Panginoon. In the name of Jesus, we are here, Lord, standing for your promise. Through Christ, you will bruise the head of the enemy. Nais namin magpasakop, Panginoon, sa ilalim ng iyong kalooban. Ikaw lamang nakakita, Panginoon, sa lahat ng detalye ng aming pang-araw-araw na ginagawa. Ang aming kaisipan, aming nasa puso, Panginoon, tulungan mo kami. In the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Now, the Lord has put something in my heart. Nais ng Panginoon, mga kapatid, na babalik tayo sa apostolic way, hindi lang sa doctrine, but apostolic in every way. Sa lahat ng paraan. Ang unang pattern na binigay ng Panginoon sa atin is yung apostles, kung ano ang kanilang way of life, how they treated the Word of God, paano nila sinunod ang salita ng ating Panginoon. Kung ating tingnan, mga kapatid, may sinabi ang Revelation chapter 17 verse 14. This shall make war with the Lamb. Ito yung nakita ni John the Beloved nung bumalik ang ating Panginoon. In his vision, may meron siyang mga kasama. They shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. Ito po ay, mga kapatid, sa last days, mayroong pakipagbaka. For He is Lord of Lords and King of Kings. And they that are with Him, siyang mga nakasama niya, are called and chosen and faithful. Ang mga kasama ng ating Panginoon ay mga tinawag, called, and then chosen and faithful. Now, mayroong 3 stages po yan, mga kapatid, ang mga tinawag ng ating Panginoon. I believe lahat ng tao ay tinawag ng Panginoon. Lahat ng tao tinawag ng Diyos. Pero huwag tayong tumigil, mga kapatid, sa pagiging tinawag. Bawat isa dito sa atin, mga kapatid, ay tinawag ng ating Panginoon. We are called. Dahil siya pwedeng magbigay ng hatol kung walang panawagan na bibigay niya sa atin, mga kapatid. Ang lahat ng kasama ng ating Panginoon ay tinatawag silang called, mga tinawag. And then pangalawa, chosen, pinili. And then, faithful. Now, the way I see it, mga kapatid, is levels ito ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. No? Going back, doon sa ating text sa Ephesians, maging perfect, maging progressive, mga kapatid. Nung tayo nakakilala ang ating Panginoon, bakit nandito ka? Bakit nandito ako ngayon? Dahil tinawag tayo ng ating Panginoon. Nag-respond tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Sabi ni Sir Leonard, sabi niya, i-invite siya ng hari ng France, sabi niya, pinadalhan siya ng letter. Si Sir Leonard, mga kapatid, ay isang general. Pinadalhan siya. Ang laman doon ng letter ay ganito, you are to dine with me tomorrow. Kakain ka. Kasama ko sa hapunan bukas ng gabi. At kinabukasan dumating si Sir Leonard, mga kapatid. At ang sabi ng hari, why are you here, Leonard? Sabi niya, Your Majesty, you invited me to dine with you. Inimbitahan mo ako na kakain kasama. Sabi ng hari, oh yes, but you never responded. Hindi ka nag-respond doon sa... Kasi also noon, di ba? Pag padalang letter, meron kang sa messenger. Wala kang pinadala. Sabi ni Sir Leonard,
Oh, Your Majesty, the king's letter should not be responded only, but it must be obeyed. Hindi lang basta sagutin ang sulat ng hari, kundi kailangang sundin. Amen. At yun actually ang hiningi ng ating Panginoon na kailangan ding sundin ang kanyang salita, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating Panginoon. They that are with Him are called and chosen and faithful. Kung tingnan natin yan, mga kapatid, stages yan sa pagkatawag natin, paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit tayo nandito ngayon? Dahil tinawag tayo ng ating Panginoon. But we are now on the process. At mula sa pagiging tinawag ng Panginoon, we make ourselves to be chosen of God. Sa response natin, mga kapatid, doon tayo magiging chosen. Na hindi ibig sabihin na may baga ang Diyos, mga kapatid, ay hindi siya nagtatangay ng tao. Rich and poor, anumang race, mga kapatid, hindi mahalaga sa kanya yun. Mga kapatid, importante, nag-respond tayo doon sa panawagan ng ating Panginoon. Now, that are with Him are called. Mga tinawag. Tayo yan, mga kapatid. Ngunit dito sa atin ngayon na naglilingkod sa Panginoon, nakilala sa Kanya, depende sa ating response, doon magsabi ang Panginoon, you are chosen. Di nagpapatuloy tayo. Marami nakakilala sa Panginoon, hindi nagtagal, no? They, just went away. Yung parable ng ating Panginoon sa ground, ang iba nakatanggap. Ang iba may seed na napunta sa mataba, ang iba doon sa dawagan, ang iba doon sa gilid ng daan, ang iba doon sa maraming tinik. It speaks of the heart of man. Paano niya tinanggap ang salita ng Panginoon? So dito, mga kapatid, mga tinawag ng Panginoon, chosen din. Paano tayo mag-respond sa salita ng ating Panginoon? Doon mag-base ang Panginoon for us to be chosen upang piliin ang ating Panginoon. And then nagpapatuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. The last, mga kapatid, is faithful. From being chosen, from being called to be chosen, from being chosen to be faithful. Paano masubukan, mga kapatid? Paano ma-declare isang tao na faithful? Kung may mga panahon na bigyan ka ng pagkakataon na pwede kang hindi maging faithful. Paano masubok ang ating loyalty? Kung sa panahon may chance ka na pwede kang hindi maging loyal. Amen. Oh, Lord. Sa panahon na parang mabigat ang ating pakiramdam, pero nagpupuri pa rin tayo sa ating Panginoon. Lord, alam kong tapat ka. Doon sinusubok ng ating Panginoon ang ating faithfulness. Oh, hallelujah. Sa panahon na hindi maayos ang ating pakiramdam, pakiramdam natin na meron tayong karamdaman, pero sasabihin pa rin natin, Lord, alam kong ikaw ay tunay na Diyos na manggagamot. Hindi mo naman ako pagalingin, Lord, ngunit ikaw pa rin ang Diyos na karapat-dapat sambahin. Lord, alam kong ikaw ang Diyos na kaya mo magbigay ng pagpapala, Panginoon. Ngunit hindi mo man ako pagpalain sa ngayon, Panginoon, purihin pa rin kita, Panginoon. To be called, to be chosen, and then faithful. Nais ng Panginoon na pag-isipan natin yan, mga kapatid. Yun ang maging kasama niya. These shall make war. Dahil yun ang picture dyan, mga kapatid. Bumalik ang Panginoon sa mundo at nakipaglaban ang mga tao, mga kapatid, sa Kanya. In the last day, mga kapatid, these shall make war with the Lamb. Yung mga tao na yun, mga kapatid. Kaya nga may mga concept na ngayon ng aliens na mga movies. They shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for He is Lord of Lords and King of Kings. And they that are with Him, napakaraming kasama niya, they that are with Him are called and chosen and
faithful. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Lord, I want to be in that number. Meron kaming amit na natutunan noon sa Sunday School. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, hallelujah, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Called, mga tinawag, and then chosen, and then faithful. To be faithful now. To close, mga kapatid. Familiar sa atin, mga kapatid, yung parable ng ating Panginoon. Nagbigay siya ng talent na 5. Meron siyang tinawag, umalis siya. Ngunit before siya umalis, nagbigay siya ng 5, may 2, may 1. Yung 5, ginamit niya at kumuha pa ng iba pang 5 na talent. Now, pag sinabi ng Bible na talent, hindi yung talent na marunong kang gumawi. Back in those days, yung talent, yung isukatan, mga kapatid, ng ginto, talent of silver or talent of gold, na merong katumbas sa atin, mga kapatid, na 60 to 70 kilos. Talagang kayamanan yun. Kasi yun ang measurement noon, shekels or talent. Talent. So, mayroong 5 talents of gold. Iniwan yun. So, ang parable doon is, ginamit niya. At ito ay kumuha pa ng 5 pa, nanganak ng 5. Or that means nagkaroon ng interest. Tumubo pa sa matagal na panahon. And then yung 2, ininvest din niya. Tumubo din. Yung pangatlo, mga kapatid, ay yung binigyan ng 1 talent, ang ginawa niya, tinago niya sa ilalim ng lupa. At nung bumalik, ang sabi niya, to make sure na pagbalik ng amo ko, nandyan pa rin. Tinago niya, wala siyang ginawa doon, mga kapatid. Nung bumalik, kinuha niya, binalik niya, mga kapatid. Now, ang story doon, here we go. Yung 5, nung pagbalik, kumusta na? Nagbigay na ng accounting ngayon ang Diyos, mga kapatid. Yung 5, lumapit siya, yung may 5 talent, ang yung binigay na 5 ay nagkaroon pa ng iba pang 5. Ang sabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful. Pero ang tingin mo yung story, mga kapatid, after a long ang faithfulness natin ay masubukan after a long time. Amen. Minsan, it's a time of pain. Minsan, time of sorrow. Minsan, time of testing. Babalik siya. Na hindi sa lahat sorrow, hindi sa lahat pain. Pero may panahon na padaanin ka ng Panginoon. Upang sabihin niya at the end, well done, thou good and faithful servant. Bigay siya ng sulit, mga kapatid. Well done. Enter ye. Enter into the place which I have prepared for you. Pumasok ka sa lugar na aking inihanda para sa iyo. Yung 2, ganun din. Well done, thou good and faithful servant. Yung isa, sabi niya, Panginoon ko, alam kong ikaw ay isang matapang na Panginoon at kinukuha mo ang maging ang bagay na hindi sa'yo. Very hard ang pagkasabi, mga kapatid. Itong yung binigay ay titinago ko sa ilalim ng lupa. Ano ang sabi ng mga kapatid sa parable? The wicked and slothful servant. Ikaw masama at slothful. Walang ginagawa mo. Tamad. Ikaw na masama at tamad na alipin. Oh Lord. Kung wala pala tayong gagawin sa paglilingkod sa Panginoon, pwedeng sabihin ng Panginoon na tamad
Ayaw ng Panginoon ang tamad na naglilingkod. That's hard. So anong gagawin natin sa pinagkatiwala ng Panginoon? We must do something. Everybody say amen. Salamat sa kaligtasan na binigay ng Panginoon. Ngunit itong kaligtasan ay napakahalaga, mga kapatid. Akin itong iingatan at ibahagi sa iba upang ito ay dadami at dadami. Maraming makakilala sa Panginoon. Well done, thou good and faithful servant. Nice na point. Now, kung ating tingnan now, for a close. They that are with Him are called and chosen and faithful. Kung tingnan natin sa Gospel, mga kapatid, Matthew, sabi natin Panginoon, many are called, but few are chosen. 24. Maraming tinawag, at konti lang ang pinili. Now, kung sa being chosen, meron ng cut doon, how much more ang faithful? Many are called, but few are chosen. From chosen unto faithfulness. Tumayo tayong lahat, mga kapatid.